Magandang umaga po. Magandang umaga, Maricel, PJ Chacha, Good at sa morning inyong mga po. taga-subaybay. Bago po natin puntahan yung issue tungkol dun sa mga naging pahayag ng Pangulong Duterte, katatapos lang po namin pag-usapan ni Maricel yung tungkol dito sa pahayag ng pangalawang Pangulo. Ano pong reaksyon nyo dito sa inilabas na statement ng Bise? Yes, ma'am? Yes, ano yung statement? Nabasa nyo na po ba yung statement ng pangalawang Pangulo? Yun tungkol ba doon sa magkaisa at Yes, saka doon yes. sa... ako naman, okay naman yung mga ganong mga statement, no? Tama naman na talagang medyo matagal pa naman ang eleksyon, bawal ang pamumulitika. Pero lahat kasi ng mga pinag-uusapan ngayon may politics eh. Ibig sabihin kung may choice ka, may politics na yon. Kaya sana magpatuloy yung ganong mindset ni VP. Trabaho muna, no? Magtrabaho muna para dun sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Punta po tayo dito sa mga naging pahayag naman ng Pangulong Duterte. Madami-dami po ito at 'di ba parang marami po sa inyong mga kasama sa Kamara ang nakiisa sa inyo after magbigay po ng pahayag ng Pangulo. Ano pong reaksyon ninyo doon at ano pong plano ninyong gawin? Itutuloy niyo po ba yung pagsasampa ng kaso kung sakali man? Well, ako ay nagpapasalamat kay Speaker, sa ating mga kasamahan sa Kongreso, doon sa kanilang pagsuporta, no, tsaka yung pagprotekta sa akin, sa mga kasamahan ko sa Makabayan Block. Well, tungkol kay dating Presidente Duterte, kami po ay resolve na mag-file ng case sa Wednesday. Great threat dahil tingin natin hindi dapat ginagawa ito, no, sa kahit na sino mang tao, kahit na pangkaraniwang tao ay hindi dapat na ginagawa ito. Magpapakita pa rin ito ng culture of impunity na dapat ay mag-stop. This has to stop. Kaya kailangan natin na syempre ako takot na takot din ako sa aking seguridad at sa aking buhay. Syempre alam naman natin pag nagsalita si President Duterte, dating President Duterte ay there's something. Kaya talagang pati nga yung intelligence fund ginagamit pala niya para doon sa pagpatay. Kaya talagang kami ay nagsasampa ng great threat by Wednesday para po makakuha tayo ng ng justice sa ganitong sinasabi ni dating President Duterte. And anyway, wala na pala siyang immunity dahil hindi na rin siya presidente, ano. So, yes, ma'am, tama, no? Kaya dapat naging mas careful sana siya, lalong-lalo na on national TV nagsasalita siya ng pagbabanta. So, kailangan talagang ma-stop na yung mga ganitong mga gawi, no, ni President Duterte, dating President Duterte. Pero alam naman natin na isa dun sa mga pinagmulan ng mga batuhan ng mga salitang ito ay yung isapin po tungkol sa confidential funds. Pero ano po yung masasabi ninyo doon sa paraan ng pagsagot ni former President Rodrigo Duterte pagdating sa usapin na to? Parang may humingi ng saklolo, di ba? Parang bago nagsalita, nagkaroon pa sila ng picture together ni VP Sara. Well, oo, obvious naman yun na talagang nangingialam siya doon sa decision ng House of Representatives ng pag-realign nung confidential fund ng Office of the Vice President. So, well, ina-expect natin yan kasi nagsimula nga sa kanya yung matataas na confidential fund nung siya ay Pangulo. Ngayon, siguro nasasaktan siya dahil ito, iniisip niya may mga paggagamitan ang Office of the Vice President, itong confidential fund. Pero sa mga lahat niya, lalo niya pang binagsak si OVP, yung Office of the Vice President, kasi hindi naman yun talaga yung dapat na paggamitan ng confidential fund. Kaya tingin natin dito, i-abolish talaga itong confidential fund. Kami naman, hindi kami na may personal. Trabaho lang talaga ito. Lahat naman ng ahensya, kinestyon natin yung kanilang mga confidential fund. So, sana mawala na itong confidential fund at mai-realign ang pondo doon sa mga services at pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay. Ma'am,
yung sinasabi ninyo na i-abolish yung confidential funds, paano to makakaapekto? Kasi di ba meron namang mga agencies na mukhang kailangan, like yung sa Philippine Or Coast Guard, DICT. DICT, Lalo, kaliwat ka na daming ng hacking scammers. ngayon. Oo. Well, hindi naman kailangang gamitin term yung confidential fund. Nagagawa naman nila yan by means of yung mga MOOE at saka iba pang mga terms na auditable. Habang wala pang talagang batas na talagang maglilinaw paano gagamitin at ano yung mga cap para dito sa confidential fund, ay sa amin ang posisyon ng Makabayan ay i-abolish yan. Kasi meron namang intelligence fund, di ba, para doon sa mga security agency na siya yung merong mandato para sa mga surveillance, paninikpik at iba pa. Pwedeng intelligence instead na confidential funds. Yes. Opo. Kasi ang confidential fund sa mga national government agency. So yung intelligence fund doon sa mga security agencies natin. Naku, bakit si OP nanghihingi din? Pero mamaya tayo pumunta dyan, ma'am. Kasi may sinasabi si PRRD rin na dapat daw ipaliwanag ni VP Sara na gagamitin yung confidential funds For para sa ROTC. pagbuo ng ROTC. Oo, for ROTC. Valid ba? Di bang ROTC sa CHED? Hindi naman sa DepEd. Valid po ba yun, ma'am? Well, mali nga ito DJ Chacha at saka Maricel, no. Mali ito hindi ito nakaabatay doon sa guidelines ng paggamit ng confidential fund para gamitin para maipatupad itong ROTC, mandatory ROTC. Kaya doon na nga natin nakikita, no, nahuhuli natin sa bibig yung paano talaga maling paggamit itong confidential at paano inaabuso itong confidential fund. Ma'am, nabanggit nyo na yung inaabuso na confidential funds. Nalilito na rin kasi ako kung ano yung use ng confidential funds. Para saan ba? Kasi parang kanya-kanya Kanya-kanyang hingi na sila. Oo, kanya-kanya ng hingi. Oo. Gagamitin daw Tsaka, ng DepEd. ang gusto ko rin malaman, baka pwedeng maipaliwanag sa atin briefly ni Congresswoman, kung kailan po ba nagsimula yung confidential funds na yan, na yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa national security, humihingi rin ng confidential funds. Well, nagsimula na yan doon sa iba pang mga administrasyon. Pero sa ngayon talaga yung mula nung panahon ni dating President Duterte, doon talaga lumobo yung confidential fund. Dati parang may mga 18 agencies lang noon last year Ngayon naging 28. So, ang confidential fund, ginagamit according to the guidelines, no, yung JC 2015. Ito ay ginagamit para para sa mga paninikpik, para syempre mapatupad yung mga programa ng isang agency. So pambayad dyan sa mga informant, yung mga confidential information, pagre-rent ng mga safe house, mga sasakyan, at iba pa na may kinalaman sa national security at saka doon sa pagpapatupad ng programa. So yun yung pinaka reason or yung mga justification ng confidential fund. So, hindi ito pwedeng gamitin sa kung ano-anong mga programa na gustong ipatupad kasi may mga line item para dyan. Alam ba, yung mandatory ROTC, kung ito ay masasabatas, may ilalagay yan sa line item. So, hindi yan confidential fund. So, yun yung ibig sabihin ng confidential fund. Pwede naman sa mga local government din, di ba? Nagpapasa din yung mga konseho ng confidential fund, pero ginagamit din ito dun sa mga ganong purposes. So hindi para sa mga iba't ibang mga proyekto. So ayan, paulit-ulit na yan pinapaliwanag actually rin ni Manong Ted everyday. Sana naiintindihan ng mga kapatid natin kung gaano kahalaga. Kasi kung di rin naman nag-ingay ang grupong Makabayan Block noong una, di ba? Sila talaga nakikipaglaban dyan sa confidential funds na yan, doon sa mga ahensya na hindi naman karapat-dapat. I don't think aalisin yan doon sa OVP. At sa iba pang mga ahensyang natanggalan ng confidential funds. Ma'am, balikan ko lang, no, kasi sabi niyo magsasampa kayo ng kaso on Wednesday. Sino pong kasama ninyo? At sa tingin niyo po ba papansinin ito ng Pangulong Duterte? Sa ugali niya, no, tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Kasama ko po yung mga volunteer lawyers ng iba't ibang mga organisasyon ng mga lawyer na magsasampa. Kasama ko ang mga Makabayan at saka iba pang mga yung lumalaban against doon sa confidential funds. So at saka siyempre dito sa
ganitong rights violations na ginagawa ni dating President Duterte. So I hope makuha natin yung justice dito at magsilbing aral ito kay dating President Duterte na hindi sa lahat ng lugar, lahat ng panahon ay pwede niyang gawin yung kanyang ginagawa ng pagbabanta at saka yung pagpatay. Kaya talagang first time ito, alam natin magiging first time ito na may magsasampa ng kaso against kay President Duterte. Kaya kailangan natin dito yung suporta rin ng ating taong bayan. Mhm. Ma'am, punta naman ako dun sa usapin ng Maharlika Investment Fund kasi nung isang araw sinabi suspended based on the memo, pero kahapon kinlaro ni PBBM na tuloy pa rin yung implementation before the end of this year. Ano po yung thoughts nyo about this? Well, dahil batas na ito, discretion na ng executive branch ng ating government na ipatupad ito. Pero nakita naman natin na didili-dali sila at maraming nagiging problema itong Maharlika Investment Fund. At the beginning, talagang hindi naman ito kailangan ng ating taong bayan. Yung immediate relief ang kailangan ng ating taong bayan, hindi itong Maharlika Investment Fund. O in the first place, wala tayong ganong kapital, wala tayong sovereign fund. We are on a deficit budget, parati yan, at saka malaki yung ating utang, 14 trillion na nga yung ating utang. Kaya hindi natin kailangan itong Maharlika Investment Fund. At sa halip, sabi ko nga, ay i-junk na ito at ibasura na ito. At mag-focus na lang ang Marcos administration doon sa inflation, yung problema ng ating mga magsasaka for productivity, at iba pang mga immediate na problem ng ating bansa. Opo. Kaya lang ma'am, sabi nyo na nga rin, nandyan na yan, batas na yan. Pero ang sinasabi ni BBM, mukhang kailangang ayusin yung organizational structures. May nakikita, ano pa ba yung problema na nakikita ninyo kung meron man dyan sa organizational structure ng MIC? Well, ang problema kasi dito, ang presidente pa rin yung mag-a-appoint nitong MIF board na magiging hindi ito magiging independent. So syempre kung ano yung sabihin ng Pangulo, yun ang gagawin nito. So tingin natin, at saka pangalawa, bukod diyan yung capitalization. Hindi mo naman pwedeng i-sustain na ang Land Bank saka yung DBP magpopondo dito ng todo-todo dahil may purpose at mandate din naman ang Land Bank para sa ating mga magsasaka, pautang sa mga magsasaka, at yung DBP para sa mga maliliit na negosyo. Kaya sinasabi natin, right from the start, hindi talaga ito kailangan. At right from the start ay talagang dapat na ibasura itong MIF. Yes, ma'am. Kaya lang ngayon, mukhang IRR na lang o yung implementing rules and regulations yung kayang baguhin. Kasi pirmado na siya ni Presidente unless ibalik siya sa mga mambabatas. Pero kung through IRR, kaya pa po bang i-address yung mga concerns po ninyo? Like yung may hawak pa rin si Presidente when it comes dun sa appointment? Well, nasa batas na yun. Hindi naman pwedeng mag-go beyond ang IRR doon sa sinasabi ng batas. So, doon na yun. Tapos yung capitalization, malaki ang problema natin doon sa capitalization yung MIF na yan. Tapos kung sakaling may mga, sabi kasi dyan, may mga project na mga infrastructure, project, so sino makikinabang dyan? At matagal pa yan bago pa kinabangan. In 5 to 10 years siguro yan. So, ang immediate na problema kasi natin, pressing talaga sa ngayon. Kaya yun dapat ang i-address. Kaya lang, hindi talaga binitawan ni Presidente, ano? Oo. Sige po, Congressman Franz Castro ng ACT Party List. Maraming salamat po. Thank you for joining us this morning. Thank you. Maraming salamat. Yan nga po si Congressman Franz Castro. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.